Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, February 10 na po, 2026. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-share ang ating update. Maraming salamat po. So sa panibago pong inilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, ipapakita ko po na sa inyo, no, at aalamin natin mamaya ang iba't ibang weather system na nagpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa panibagong tropical cyclone threat potential, meron tayong dalawang mapa dito. Merong isa na nakalagay sa week 1, February 9 hanggang sa February 15. Kung mapapansin nyo, dalawang LPA ang ating namomonitor sa ating mapa. Meron pong nandito sa may kanlurang bahagi po ng Palawan at nandito sa may bandang silangan po ng bahagi ng Mindanao. So kung makikita nyo ho, hindi pa naman natin kino-consider na ito po yung magiging banta agad ng panibagong bagyo. Bagkos ito ay nasa banta pa lamang ng pagiging low pressure area. Pero take note, nasa low chance na category ito para maging isang bagyo. So ang nakita kasi natin dito, may hina naman yung mga nagiging bagyo. Pero bakit may mga bagyo pa rin pumapasok or nabubuo kahit mga low pressure area, kahit patapos na po ang amihan season? I-explain ko sa inyo mabuti dahil yan sa epekto ng malinsangan or mainit na hangin, which is ang easterlies. Ito po, no, sa nakikita natin sa ating mapa, pagitan po ng February 9 hanggang sa February 15, ito yung sinasabi natin na posible nga pong maging susunod na bagyo kung sakasakali itong ma-develop. Pero huwag kayong mag-alala, no? Ito naman po hindi nakikitaan, nalalakas din tulad ng magiging typhoon o super typhoon. Para din po sa kalaman ng bawat isa, sa pagkatala ng Pag-asa, ngayong February, nasa max na yung dalawang bagyo na mabubuo. Pero hindi po yan malalakas. Tignan nyo mabuti, low chance na category yan, pero medyo malawak yung sirkulasyon at radius nito. Nung nakita natin to kanina sa ating pinaka-latest na update sa tropical cyclone threat potential, ay in-report ko po kaagad sa inyo para din maging alerto. Kasi yung iba in-expect talaga walang bagyo na papasok, mabubuo within the next 3 to 5 days, no? Sinabi ko ho yan. Pero nagbabago kasi ang lagay at kondisyon ng ating panahon. May nabubuong mga kumpul ng kaulapan at yun ay tinitignan natin kung magiging banta nga po ng bagyo. Sa week 2 natin, pagitan po ng February 16 hanggang February 22, so all clear tayo. Wala naman tayong nakikitang magiging low pressure area o banta po ng bagyo. At eto maging handa lamang doon sa sinasabi ko sa dalawang low pressure area na nakikita sa February 9 hanggang February 15. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo na hindi lamang po ang banta ng LPA or posibleng banta ng bagyo ang ating pong minomonitor sa ngayon. Dahil meron din po tayong iba't ibang weather system na patuloy pong nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Maraming nakapansin na simula po na wala yung bagyong, yung pangalawang bagyo, no? Nakita naman natin yung Basyang, nagkaroon ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Eto, explain ko po mabuti na meron po tayong iba't ibang weather system. Uunahin ko na po ang pangunahing weather system na nagbibigay po ng pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Meron po tayong tinatawag ngayon na shear line, no? Ito po, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, pero bago yan, ipakita ko muna sa inyo yung ating pinakamapa at masisilipin natin mamaya yung banta ng low pressure area na posibleng mabuo. So ito po yung ating pinakamapa, no? Samahan niyo po ako sa update natin, tapusin natin, ho? Importante para din aware tayo. Wala tayong bagyo na wala na pong bagyo na minomonitor ngayon. So loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. I-zoom in natin at ito ipapakita ko sa inyo. Kung makikita nyo mabuti yung kulay asol na yan na merong pula, yan po yung tinatawag natin na shear line. So pag shear line, ito yung kumpul ng ulap na nabubuo dahil sa malamig at mainit na hangin. So may mga lugar na nakataas ang heavy rainfall warning dahil po sa shear line. Kasama nito ang bugson ng malalakas na hangin dahil po sa northeast monsoon na sinasabayan po ng high pressure na hangin. So eto, sa area po ng Eastern Visayas, Negros Occidental, sa may Guimaras, Cebu, Iloilo, sa may Capi, Sorsogon at Masbate, ang lagay po ng panahon sa mga lugar na yan na binanggit ko ho, ay cloudy skies ang aasahan na merong kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa shear line. So kapag shear line kasi usually ito is mga ulan lamang at wala itong masyadong kasamang mga malalakas na hangin. Yung hangin naman na nararanasan natin itong mga nakarang mga araw
dahil po yan sa amihan o northeast monsoon. So, pinag-iingat po yung mga lugar na binanggit ko. Ulitin ko Eastern Visayas, Negros Occidental, Guimaras, Cebu, Iloilo, Capiz, Sorsogon at Masbate sa posibleng baha po, banta ng pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Ito naman tayo. Sa area po ng Cagayan Valley, sa may Mimaropa, kasama po ang nalalabing bahagi ng Western Visayas, the rest ng Bicol Region, sa may Aurora, Quezon, ang mga lugar ho na yan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with light rains. So, pag sinabi natin na light rains, ito ay dahil sa amihan o northeast monsoon. Pero nagtataka yung iba, Kuya Francis, bakit pag amihan di ba mahina lang? So, parang ambon-ambon lang, but malalakas yung mga pag-ulan. Ang amihan ho kasi natin ngayon ay sinasabayan po ng high pressure hangin. High pressure na hangin na nanggagaling sa may hilaga. So, nagkakaroon ito ng dobleng effect. Kasabihin yan, ang epekto rin ng shearline. Kaya naman yung mga lugar na binanggit ko dyan, sa Cagayan Valley, Mimaropa, the rest ng Western Visayas at the rest ng Bicol, Aurora, Quezon, mag-ingat din sa banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. No? Makikita nyo kahit walang bagyo o walang LPA, consistent yung ikot ng hangin sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So hindi pa tapos, sa area po ng Cordillera Administrative Region ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon pa rin or hanging amihan. Bagamat ang parte naman o area ng Cordillera Administrative Region ay wala pong significant na impact dito sa northeast monsoon, pero maging handa na lamang lalo na sa hapon at sa gabi sa mga posibleng mga pag-uulan. Sa Metro Manila, eto po, dito tayo, Metro Manila, the rest po ng Luzon ay patuloy din makakaranas po ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated light rains o mahinang pag-uulan lalo na sa hapon at sa gabi dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang nalalabing bahagi naman po ng lugar na hindi ko nabanggit, dyan sa may Luzon, sa may Visayas at Mindanao ay maging alerto sa banta ng mga localized thunderstorms or mga local thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Uulitin ko, tatlong weather system pa rin na nakakaapekto sa ating bansa. Unang-una ang shearline, pangalawa ang northeast monsoon at itong mga localized thunderstorms. Ngayon, titignan natin kasi dapat tapos na yung bagyo, no? Huli na nga yung basyang. Pero like ko sinasabi sa inyo, kahit papalapit na ang summer kasi by next week maglalabas na ang pag-asa ng heat index. Pero bakit may nakikita na namang LPA sa pagitan ng February 9 hanggang sa February 15? So tignan natin mabuti sa ating pinakamapa. Kung makikita nyo sa ngayon, wala pa naman ang sirkulasyon ng hangin doon sa LPA na tinutukoy po natin na may manggagaling sa may silangan po, kanlurang bahagi po ng Palawan at sa may silangan bahagi po ng Mindanao. Pero asahan nyo, once na meron pong ma-develop dito na hangin o kumpul ng kaulapan, yun na yung sinasabi natin na banta doon sa tropical cyclone threat potential. Ayun, tanong sa atin, lagi ng mga kababayan natin, syempre after po matapos ang isang bagyo o malusa, mawala na, kung magkakaroon ba agad ng kasunod. Ang kasunod po na bagyo, no, sa mga hindi nakakalam, tatawagin ho itong Kaloy. So letter C na tayo, ito yung magiging pangatlong bagyo kung sakasangali ngayong 2026. Pero ito, ika-clarify ko lang sa inyo para hindi po kabahan yung iba at wag ho kayong matakot ha. Ito po step by step sinasabi ho natin. Kahit po doon sa nakikita natin sa tropical cyclone threat potential, kahit maging bagyo, yung LPA dito sa may silangan po ng Mindanao, dyan po kasi manggagaling kung nakikita nyo po yung mga hangin na yan. Diyan manggagaling yan. Same scenario sa dalawang bagyong nauna. Hindi po ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Pero alam nyo, minsan nga, kapag mahinang bagyo, nakakatakot na. Nakita nyo naman yung nangyari sa parte po ng Eastern Visayas. Yung bagyong Basyang, matindi yung mga pag-ulan na idinulot ito o ibinigay nito. Apektado rin ng Mindanao. So, same scenario din na posibleng yung dinaanan ng bagyong Basyang ay daanan ng panibagong sama ng panahon. At eto, dahil nga po malapit na rin ang tag-init, matatapos na ba o pagka nawala na ba ang amihan, ano ba ang susunod na hangin? Ito po, sa mga hindi nakakaalam, pag nawala na po ang epekto ng amihan o northeast monsoon, halos ilang linggo na lang, no? Mga 1 hanggang 2 linggo, unti-unti na makakaranas ng mga maiinit na panahon. So yung mga aircon natin, ready na natin, no? So ang susunod nun ay habagat na, no? Tinatawag natin na southwest monsoon. So medyo mainit yon.
paghabagat season tayo, mas maraming mga bagyo o mas maraming mga pag-uulan o sama ng panahon ang ating pong i-monitor. So, ang sinasabi ko dito, hindi tayo nananakot. Bagkus, binibigyan ko po kayo ng information base sa ating advanced weather system at doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. At ito, no, mayroong mga pressure ng hangin kasi dyan nakakaapekto. At ito, bakit daw ba nabuo? Bakit daw ba nagkakaroon agad ng panibagong sama ng panahon kahit nasa amihan o northeast monsoon na season tayo? Ito, explain ko sa inyo mabuti. Kung napapansin nyo ho, etong shear line, paano ito nabubuo? Ito yung kumpol na kaulapan na nabubuo dahil sa malamig na hangin at mainit. So yung mainit na hangin ang isa sa nagiging dahilan kaya may nabubuong mga LPA dyan sa may bandang silangan ng ating bansa. Kung hindi man sa may silangan ng Mindanao, sa may silangang bahagi po ng Visayas nang gagaling yung mga low pressure area. Yung tinatawag natin na malinsangang mainit na hangin, yun po yung easterlies, no? Alam naman natin pag easterlies, malinsangan at mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Nandyan po ang epekto ng easterlies. So yun yung isang factor. Kapag nawala naman ang epekto ng easterlies, mawawala ang shear line at malilesen or mababawasan agad yung mabilisang pagkabuo ng low pressure area. Actually, doon sa pinakita ko sa inyo sa ating tropical cyclone threat potential, dalawang LPA yon. Meron dito sa Kanluran, malapit sa Palawan, at dito naman sa may silangan po ng Mindanao. So, explain ko ulit sa inyo mamaya. Ngayon, i-explain ko naman yung mga lugar po na nakataas ang heavy rainfall warning. So, heavy rainfall warning, saan ba to? Para sa bagyo? Hindi po. Heavy rainfall warning tayo dahil po sa shear line. So ngayong hapon po, February 10, ito, meron tayong nasa orange warning tayo, no? Merong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Eastern Samar. So pag sinabi natin 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan, sapat ho ito para magpabaha sa mga low-lying areas at magkaroon ng landslide, no? Kung magtuloy-tuloy yung ulan sa mga matataas po ng mga lugar. So ito po, ngayong hapon naman, hanggang sa Miyerkules ng hapon, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan sa may Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Tandaan nyo mabuti yung mga lugar na binanggit ko ha. Kapag nakaranas ng pag-ulan, hindi ho yun dahil sa bagyo. Bagkos wala naman tayong bagyo kasi marami ang nagtaka, no? Nagtaka sila. Lalo yung mga kababayan natin lagi nagtatanong sa akin, Kuya Francis, bakit kung kailan nawala ang bagyo saka nagkaroon ng mga pag-uulan? Dahil nung bagyong Basya nga, umabot ang tropical storm, wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas, pero hindi naabutan o hindi masyadong nakaranas ng mga pag-uulan ang parte po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon. Explain ko sa inyo mabuti na ang bagyong Basya nga sa baba lamang yan, hindi yan tumaas. So yung sinasabi natin panibagong banta ng LPA, possible ba na halos maging parehas siya ng direksyon ng mga naunang bagyo tulad ng bagyong Basyang? Yes, mataas ang tsansa na halos same sila ng lugar na dadaanan dahil kung makikita nyo, consistent. Ito pong malakas na hangin na yan. High pressure po ng hangin yan, no? Akala nyo parang maliit lamang pero ang lakas o ang tindi ng pressure niyan. Ang nangyayari, sumasabay po itong high pressure ng hangin na dito po sa easterlies. Kaya yung pag-develop ng mga LPA, kahit nasa amihan season tayo, nangyayari po talaga yan. Pero ito kapag ka nabuo naman bilang LPA yung sinasabi ho natin, dito sa may badasilangan po ng Mindanao, mataas ang tsansa nito na malusaw din. Lalo na kapag lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pang forecast na ito yung magiging bagyo. Hindi rin nakikitaan ito na pasok sa medium o high chance na category para maging tropical depression. Pero kailangan po natin maging alerto at paghandaan po ang mga yan. So eto na. Kung nakaabot ho kayo hanggang dito, ito yung mga paalala ko. Unang-una, kahit po wala tayong bagyo o walang LPA, may mga pag-uulan pa rin, no? So anong dapat natin gawin? Unang-una, dapat maging updated pa rin kayo dahil nga po meron tayong tatlong weather system. Ang pangunahing weather system na nagpapaulan ay ang shear line. So galing mag-antabay sa ating mga update, no? Meron po tayong iba't ibang mga channel at maraming salamat kasi yung unang upload natin ay pinapanood nyo po at meron pa tayong dalawa pa sa umaga at sa hapon nag-update din po tayo. At yung pangalawang paalala ko, lagi ko sinasabi sa inyo na kinakailangan linisin natin ng ating kapaligiran, no? Ayun naman natin kapag meron biglang bugso ng pag-uulan, makakaranas agad ng mga pagbabaha. Usually, nangyayari yan sa mga low-lying areas dito sa Metro Manila,
ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, alam niyo po yung walang maayos na drainage. Nangyayari yung mga biglaang pagbabaha sa mga ganong senaryo. Yung pangatlong paalala ko, nalagay ko sinasabi and then araw-araw ko yung sinasabi, na i-safety ho natin ang ating mga importanteng gamit. So ano ba yon? Mga dokumento, mga papeles, mga importanteng appliances para sa inyo, yung mga magagaan lamang, no? Kasi pag mayroong mga biglang pagbabaha, malalakas sa pag-uulan, hindi natin masasabi kung hanggang saan ang taas ng baha, no? Tanggapin na natin na minsan talaga sa area natin o sa area ng Luzon, Visayas at Mindanao, may mga area talagang bahain dyan. Ito pa isang paalala ko, lagi ko sinasabi na mag-imbak po tayo ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang araw. So bakit Kuya Francis kami mag-iimbak? Wala namang bagyo. So ito para din po hindi kayo maguluhan. Hindi lang kasi tayo sa mga bagyo, mga LPA naghahanda. Merong mga iba't ibang lagay ng panahon weather system na nagpapaulan. Tulad ngayon, shearline. Ang tindi ng mga pagbabaha o lakas ng mga pag-uulan na idinulot po niyan diyan po sa Misorsogo, Northern Samar, Samar Leyte, Biliran at sa may Cebu. Dahil kung makikita nyo yung kulay asul na yan, nananatili yan. Pag sinabayan pa yan ng northeast monsoon, high pressure ng hangin at easterlies, mas magkakaroon ng double effect po ang shearline. So ito, isang paalala ko pa, nalagi ko sinasabi, ay double check natin ang ating mga bahay kung may tibay ba dahil ngayon ang lakas po ng hangin. Grabe, kung na-experience nyo po yung malakas na hangin dahil sa amihan, akala natin parang bagyo talaga, no? Pero walang ulan, hangin lang yon, mapapaangat talaga yung bubong. So patibayan natin yung dingding, yung bubong, lagyan natin ng pabigat. At yung panghuling paalala ko at hindi natin pwedeng kalimutan ay kinakailangan po natin ipanalangin sa ating Panginoon na hindi o malusaw po yung sinasabi natin na tropical cyclone threat potential o banta ng posibleng bagyo sa mga susunod po na mga araw. Kahit po medyo malayo pa yung sa ating forecast track na kikita natin sa advanced weather system natin, kinakailangan po natin i-rebuke yun sa pangalan ni Jesus. At ugaliin po nating manalangin araw-araw. Ipanalangin natin na maging okay po ang buong araw natin, maging safety ang ating pamilya, wala pong malalakas na bagyo. Kung may ulan man, ay tama lang para madiligan ng ating pong mga halaman. So sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sinusuportahan niyo po ako sa araw-araw. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.